Noong lumipat si Marco sa lumang bahay ng yumao niyang lolo sa probinsya, sinabi lang ng mga kapitbahay ang isang bagay. Kapag may kumatok ng alas 3:13 na nga madaling araw, huwag mong bubuksan ang pinto. Napangiti lang siya. Akala niya pamahiin lang. Unang gabi, mahimbing ang tulog niya. Ikalawang gabi, tok, tok, tok. Nagising siya, tumingin sa cellphone 3:13 a.m. Napakunot ang noo niya. Siguro lasing lang na kapitbahay. Hindi niya pinansin. Tumigil din ang katok. Ikatlong gabi, muling tok, tok, tok. Eksaktong 3:13 a.m. Mas malakas ngayon. Lumapit siya sa bintana. Walang tao. Tahimik ang buong kalsada. Pagbalik niya sa kama, may narinig siyang bulong mula sa labas. Alam kong gising ka. Nanlamig ang buong katawan niya. Kinabukasan, tinanong niya ang matandang kapitbahay. Namutla ito. Hindi tao ang kumakatok. Ano po? Maraming taon na ang nakalipas. May isang pamilya riyan. Isang gabi, may kumatok. Binuksan nila. Hindi na sila muling nakita. Siyempre, hindi naniwala si Marco. Hanggang sa ikalimang gabi 3:13 a.m. Mas malakas ang katok. Bang, bang, bang. Parang may gustong wasakin ang pinto. Pagkatapos, katahimikan. At may narinig siyang katok mula sa likod ng kanyang kwarto. Hindi sa pinto ng bahay, kundi sa aparador. Dahan-dahan siyang lumingon. May 3 katok. Tok, 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 tok. Salamat. Hindi mo ako pinapasok. Napaatras siya. Kung nasa loob ang nagsasalita, sino ang kumakatok sa labas? Kinabukasan, sinira niya ang lumang aparador. Wala itong laman. Maliban sa isang lumang litrato. Larawan ng kanyang lolo. Katabi ang isang lalaking hindi niya kilala. Sa likod ng litrato, may sulat. Huwag na huwag mong pagbubuksan. Kapag nakapasok siya, hindi na siya lalabas. Nagabihan, nag-empake na si Marco. Hindi na siya babalik. Habang isinasara niya ang gate, napansin niyang bukas ang pangunahing pinto ng bahay. Sigurado siyang isinara niya yun. Mula sa madilim na sala, may boses. Mahina, parang pamilyar. Boses ng sarili niya. Marco, pakibuksan mo naman ang pinto. Pero nasa labas na siya. At doon niya naisip, kung nasa loob ang boses niya, sino ang umalis sa bahay? Mga Lodi, kung gusto niyo pa ng part 2, baka naman pwede pakipindot ang subscribe button. Like and share na din para makagawa pa tayo ng mas maayos at magandang mga horror story. Maraming salamat!